sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay napagod, nabasag ang aming mga puso because of our remaining sins, maging sa kasalanan din po ng mundo. Ang aming mga konsensya ay napagod. Subalit, salamat po Panginoon dahil kayo po bilang mabuting Ama at Diyos ay nagtakda ng isang araw ng kapahingahan upang kami ay mabusog ng inyo pong mga biyaya sa pamamagitan ng mga itinakda mong kaparaanan. At isa po dito ay ang pangangaral ng inyo pong salita. Samahan niyo po kami ngayong umaga sa pangangaral ng inyo pong salita at hayaan niyo po na ang Panginoong Jesucristo ay magsalita sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng simpleng pangangaral ng inyo pong salita. Pinapadalangin po namin ang banal na Espiritu ay kumilos sa magsasalita at maging sa mga makikinig at ituring po namin na even ang aming pakikinig ay acts of worship at maging aktibo po kami na marinig ang boses ng Panginoong Jesucristo. Salamat po Panginoon at gamitin niyo rin po ito para po sa edification, strength ng mga mananampalataya na nangihina ngayong umaga. Gamitin niyo rin po ito para po sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. At ito naman po ang aming maririnig ngayong umaga, ano man po ang aming ma-accomplish ngayong umaga, ay kayo lamang po ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon pong paniniwala na ang puso ng pag-aampon or adoption in terms of human, family is more than biology. So may ganun po silang paniniwala. I believe mayroong truth dito. In adoption, family is more than biology. So today's families ay diverse na. Either ito ay transracial, multicultural, at mayroon pong naidagdag sa sobrang diverse ng family is inilalapat nila ito sa mga same-sex married couple and single parent. Pero ililimit ko po as our introduction sa same-sex adoption, according po sa survey, ay tumataas po yung bilang ng mga same-sex couple na gustong-gusto nilang mag-adopt. In fact, yung pong mga same-sex couples are 4 times more likely to be raising an adopted child. Dahil nga, alam natin na hindi naman talaga sila pwedeng mag-conceive. Pero ang nakikita nilang means ay ang pag-aampon. Ang gusto ko pong makita natin dito, ang isang napakagandang konsepto, ang adoption ay pag-aampon, nasisira dahil sa kasalanan. At ito po ang makikita natin na resulta ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang biyaya ng adoption o ng pag-aampon. Kung maalala niyo po, sa tuwing po ako ay mangangaral dito sa pulpitong ito, ang ginagawa po nating, ang pinag-aaralan po nating serye ay ang sulat sa mga taga-Hebreyo. At bilang konteksto lamang, nakikita natin sa ating pangangaral na ang primary theme, ang pinakatema ng sulat na ito ay ang superiority ng Panginoong Jesucristo, ang kataasan ng Panginoong Jesucristo sa creation, sa mga angels, and even of course in the Old Testament. At ang isang specific sin na nilalabanan ng manunulat dito ay ang kasalanan ng pagtalikod. Yung pagbalik sa mga seremonya ng lumang tipan. Ang mga tao ito ay naghahanap ng kapalit ni Kristo. Sa context nila ay yung lumang tipan, yung mga seremonya sa lumang tipan. While hindi naman po tayo ganon, wala naman tayong temptation na bumalik sa mga seremonya ng lumang tipan,
pero relevant po yung tinatakal dito, dinidiscuss ng author. Dahil tayo po ay may tendency na maghanap ng kapalit ni Kristo bilang ating tanging kaaliwan. Either ito ay family, trabaho, anumang financial blessing, anumang mga bagay, relevant po sa atin dahil nagpapatuloy ang ganitong temptation ng pagtalikod. Itutuloy lang po natin ang ating pangangaral at tayo po ay nasa Hebrews 2, sa binasa, Hebrews 2, verses 10 to 13. Muli po nating basahin naman sa wikang Filipino, Hebrews 2, 10 to 13. Babasahin ko po. Verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay magkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi nahihiya sa Jesus na tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ihahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng himno, at muli ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa Kanya, at muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Sa mga nauna pong natin pinag-aralan ng mga talata, nakita po natin na ang kaluwalhatian, ang kataasan ni Kristo ay sa katotohanan siya lamang ang nag-iisang anak ng Diyos. He is the only natural Son of God. Ipinapakita dito na kung ano yung kaluwalhatian ng Ama ay na kay Kristo rin. May isa silang kaluwalhatian. At sa ating pong huling pangangaral, kung yung kadakilaan ni Kristo ay pinakita sa Kanyang pagiging totoong Diyos, sa huli po nating pangangaral, nakita natin na ang kadakilaan din ni Kristo ay nakita sa Kanyang pagpapakababa or sa Kanyang pagkakatawang tao, sa Kanyang pagsunod sa kautusan, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At sa mga katotohanan ito na naipakita yung superiority ni Christ because of humility, because of humiliation, of incarnation, nagpatuloy po ang manunulat sa pagsabi na, sabi sa verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Sa mga talatang ito, kung yung mga naunang mga talata ay ang idinidiin ay pumapatungkol kay Kristo sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang pagiging tao, dito po naman ang emphasis ay pumapatungkol sa Diyos Ama or sa Diyos mismo. Ipinapakita dito na lahat ng bagay ay nagmula sa pamamagitan niya at para sa Kanyang kaluwalhatian. Yun yung sinabi ng verse 10. Pero alam naman po natin, while ang emphasis ng verse 10 ay pumapatungkol sa Diyos Ama, gaya nga ng ating naipakita, kung ano yung kaluwalhatian ng Ama, ito rin ay pumapatungkol kay Kristo, at least secondarily doon sa text, at least doon po sa text. Yung pong Hebrews 2 verse 10 ay halos kagaya nung Romans 11:36 na binasa natin kanina. At ito rin po ay totoo sa Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo'y para sa Kanya, at may isang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. So makikita niyo po yung 1 Corinthians 8:6 ay parang inulit lamang, pero yung first part ay para sa Diyos Ama, pero yung second part ay pumapatungkol kay Kristo. At ang sabi po dito,
na sa pamamagitan ng Diyos ay ginawang sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan. Yun po yung sabi sa second part ng verse 10, ay gawing sakdal, made perfect. At sabi doon, should make the founder of their salvation perfect through suffering. So, bakit kailangan gawing perfect si Christ? Si Christ po yung tinutukoy, made perfect. Sa kanyang pagiging Diyos, siya ay perfecto na. Sa kanyang pagiging tao, Diyos at tao, siya ay perfecto na. So, anong ibig sabihin po nung made perfect? So, dapat po natin tingnan na ang ibig sabihin na gawing sakdal or made perfect ay pumapatungkol sa naabot ni Kristo na kaluwalhatian o kondisyon na hindi na ibigay ni Adan. Di ba sabi ng Romans 3, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Ama. Hindi po nun ibig sabihin, hindi lang po nun ibig sabihin ang lahat ng tao ay lumabag sa batas, while kasama yon, pero ang sinasabi dito doon ni Apostle Paul, hindi naabot ni Adan yung pangakong kaluwalhatian na para sa humanity, or yung tinatawag nating glorification, or sa ibang salita ay eschatology, better mode of existence. Hindi ito naabot ni Adan, at sinasabi dito, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, naabot ito ng Panginoong Jesucristo, ang hindi naabot ni Adan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa kautusan hanggang sa kamatayan, at dahil sa kamatayan na ito, siya, si Kristo, ang tagapagtatag ng ating kaligtasan. Sabi doon, ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Yes, perfect na si Christ in His divinity, perfect na siya in His incarnation, pero may dinagdag na perfection or glory. Ito yung kanyang tinapos na gawa. Kaya ang pagdurusa at pagiging sakdal ni Kristo, ang naging resulta, marami po itong naging result, pero in our text, mayroon pong pinapakita dito ang ating text. Ang isa sa naging resulta ng pagdaragdag ng kaluwalhatian or yung perfection sa Panginoong Jesucristo, ang naging resulta nito na tayo, na dating mga kaaway, ay ginawang sariling anak ng Diyos at nagkaroon ng kaluwalhatian na kung ano yung kaluwalhatian na na-attain ng Panginoong Hesukristo. So yun po yung naging resulta sa ating text. Sabi doon, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Makikita nyo yung better promise, blessing kaysa kay Adam. Kay Adam, ang pangako lamang ay eschatology or yung glorification. Pero sa atin, ang kasama ay adoption. Di ba, napakita ko sa inyo, yung pagiging sonship ni Adam is not through adoption, but by creation. So in that regard, in that sense, anak sila ng Diyos by creation, by natural. Pero sa atin, malinaw po yung pagsasama ng concept. Sabi doon, sa pagdadala ng maraming anak, ito ay mga makasalanan, inadopt tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, pero yung another blessing, anak tungo sa kaluwalhatian. So, better yung blessing na na-receive ng isang believer kaysa kay Adam. While mataas na yung pwedeng matanggap sana ni Adam, pero sa atin, because of Christ, mayroon tayong pagpapala ng pag-aampon or adoption. Kaya po ang mensahe po natin ngayong umaga, ang bunga ng pinaghirapang paghahari ni Kristo ay ang kaligtasan at pagiging anak ng Diyos
at ang kaluwalhatian ng mga mananampalataya. Ang bunga ng pinaghirapang paghahari ni Kristo ay ang kaligtasan, ang pag-aambon, at kaluwalhatian ng mga mananampalataya. The result of Christ's earned kingship is the salvation and adoption and the glory of the believers. So ito po yung na-attain ng Panginoong Jesucristo. Pinatunayan niya na siya yung karapat-dapat na anak ng Diyos. Siya yung karapat-dapat na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon ay binigyan siya ng kaluwalhatian ng Diyos at ngayon siya ay naghahari na. At dahil sa pakikisa natin kay Kristo, ano man yung mga blessings na tinanggap ng Panginoong Jesucristo, ito ay totoo sa isang totoong mananampalataya. Ito yung kaluwalhatian, kaligtasan, and particularly ang pag-aambon. Yan po yung blessing na ipinagkaloob ng Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot po sa maraming iglesia na pinapababaw ang mga pagpapala na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Tinitingnan nila ito sa pamamagitan ng paggaling sa sakit, pagkakaroon ng malusog na katawan, pagkakaroon ng mga kayamanan na kapag ikaw ay lumapit kay Kristo, mawawala ang problema mo. Kapag ikaw ay lumapit kay Kristo, ikaw ay yayaman. Pinapababaw nila ang mga pagpapala na kay Kristo. Hindi po ito ang pangunahing mga pagpapala. While ibinibigay yan ng ating mabuting Ama, pero yung pinurchase talaga ng Panginoong Jesucristo is eternal. Eternal na mga pagpapala. At ito ang mga privileges na hinahawakan mo, na ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo na nung ikaw ay naligtas. Dalawang bagay po ang ating titingnan. Ginawang banal sa pamamagitan ni Kristo. Made holy through Christ. Secondly, ginawang anak sa pamamagitan ni Kristo. Made sons and daughters through Christ. So madali lamang pong tandaan. First thing na pwede po nating makita, made holy through Christ. Ginawang banal sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw po sa ating mga talata that Christ is the founder of our salvation. Siya ang nagtatag, siya ang pundasyon ng ating kaligtasan. Binanggit po rin yan sa Hebrews 12, verse 2. Sabi ng author, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalangang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, summary po yan, yung 12 verse 2, nung ating mga pinag-aaralan. Ipinapakita dito na dahil si Kristo ang may akda at sa Kanya galing ang kaligtasan, ipinapakita rin dito na kung siya yung founder, siya yung perfecter, siya rin ang nagpapanatili. Siya ang nagsusustain ng ating kaligtasan. Verse 11 ng ating text, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa, dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. So may dalawang bagay yung sinabi ng author. Ang sabi dito, ang gumagawang banal, yan po ay pertaining to Christ. Si Kristo yung binabanggit noon. At ang ginawang banal, ang mga mananampalataya. Ang sabi doon, nagmula sa isa. Ang ibig sabihin noon, sa Diyos. So, sa Lumang Tipan kasi, ang Diyos ang nagpapabanal sa mga bagay o sa tao para sa paglilingkod. May mga bagay in the Old Testament na ihiwalay sa templo. Halimbawa sa Exodus 31:13, Leviticus 20 verse 8, may mga inihihiwalay upang gawing
gamitin sa banal na gawain. Pero sa bagong tipan, hindi na po yung upuan yung binabanal. Hindi po itong pulpit yung holy. Yung mga inihiwalay para maging banal, ay ito po ay ang mga mananampalataya. Sa bagong tipan, si Kristo ay nagpapabanal sa mga mananampalataya. Subalit ang tanong po dito, ano po ang ibig sabihin na pawang nagmula sa isa? So, yung iba po ang sinasabi dito ay mayroong share a common humanity. Nagmula sa isa. Yung iba naman po ay dahil nagmula kay Adam or kay Abraham. Pero ano man po yung ibig sabihin nito, ang pinapakita dito, kung ano man ito, pero ang malinaw dito, sabi doon sa ginawa ni Christ, sabi doon sa verse 10, ang lahat ay nagmula sa Diyos. Ang pinapatungkulan po doon ay yung salvation natin. Ang resulta daw nito, sabi doon, dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. So, dahil sa kanyang purchase ng kaligtasan ng mga mananampalataya, dahil sa kabutihan ng Ama, ang sabi doon, proud daw. Ano yung kabaligtaran ng hindi nahihiya? Proud daw ang Panginoong Jesucristo. Mamaya, bibigyan pa natin yan ng emphasis. Pero ang point doon, proud. Hindi nahihiya na tayo ay tawaging kapatid ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang point po natin, sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay ginawang banal. At hindi nahihiya si Kristo, ibig sabihin, tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Through God's grace, by the death and resurrection of Christ, we have been made holy and acceptable to God. So, dahil sa Panginoong Jesucristo, tayo ay ginawang banal legally and personally. Hindi lang po legal or sa status, tayo ay ginawang banal personally. Ibig sabihin, may kakayanan na tayong gumawa ng mabuti. At itong mga bagay na ito, tayo mismo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Malinis na, nagmula sa Panginoon. So ito po yung privilege na nasa ating mga mananampalataya na dati abomination, galit ang Panginoon sa atin, pero dahil kay Kristo, gaano man ka-imperfect ang ating mga gawa, ang ating mga paglilingkod, ito ay ginawa ng banal ng Panginoong Hesukristo. At tayo ngayon ay kanyang tinatanggap bilang mga anak. Subalit kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, ang pinakapangit na pwedeng mangyari sa iyo, of course, hindi po ang sakit, hindi ang kahirapan sa buhay, and even death. While pangit ang death, resulta lamang yun ng pinaka-problema ng tao. Ang pinakapangit na nangyari sa isang tao nung si Adan ay nahulog sa kasalanan ay noong naggalit. May puot ang Diyos sa isang tao na wala pa sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, kaaway ka ng Diyos. Pero sa biyaya ng Panginoon, ipinagkaloob niya, pinadala niya ang kanyang tanging anak. At kung sino mang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya itong pangangaral na ito ay biyaya na umaabot sa iyo. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. At sa atin namang mga mananampalataya, mula sa ating unang kalagayan na anak ni Adan, na mga makasalanan, tayo ay nilinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Hebrews 9:14.
yung relationship ng purification in the Old Testament or in the Old Covenant. Yung contrast, sabi sa Hebrews 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos na maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. So, related yung ating salvation, our sanctification, and even our service. At sabi doon, nilinis na. At ngayon, ito ay tinatanggap ng Panginoong Jesucristo. Ang pang-araw-araw po na kapatawaran at paglilinis natin ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 1 John 1:7-9. Ngunit tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus ng kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Sabi doon, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So may naunang paglilinis upang tayo ay maging katanggap-tanggap, pero may nagpapatuloy na tinatawag nating progressive sanctification. At ultimately, ang gumagawa noon ay ang Panginoong Jesucristo through the Holy Spirit. Araw-araw tayong ginagawang banal sa pamamagitan ng kanyang pang-araw-araw na panalangin para sa atin. John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Tayo ay meron ng kakayanang lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. So kung lahat na ng privileges, legal, personal ay pinagkaloob na sa atin, ang tanging tugon po natin bilang hamon, magpakabanal tayo araw-araw sa katotohanan, pinabanal na tayo at pinapabanal na tayo ni Jesucristo patungo sa kaluwalhatian. So we can say na progressive yung glorification. Nasa kaluwalhatian na po tayo at ito ay consummate, tatapusin ng Panginoong Jesucristo. Gagawing sakdal. Kung si Kristo ay ginawang sakdal, gagawin rin tayong sakdal, perpekto, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At tandaan po natin, ang ginagamit ng Panginoong Jesucristo upang banalin ang mga mananampalataya at ang iglesia ay sa mga itinakda niyang kaparaanan, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pananalangin, ang sakramento, ang matapat na shepherding ng pastor. Yan yung paraan kung saan ibinibigay ng Diyos ang kanyang pangangalaga. Application lamang po kung ikaw ay nasa isang unhealthy church, while walang magdi-deny na ang mahalaga na ipapangaral ang Ebanghelyo, amen to that. Talaga naman, walang magdi-deny na ang mahalaga sa isang lokal na iglesia ay naipapangaral ang Ebanghelyo, amen to that. Pero ang sasabihin ko, even in Roman Catholic, na may mention ang Ebanghelyo, dahil binabasa nila ang salita ng Diyos. Yes, ang pinakamahalaga sa isang iglesia ay naipapangaral ang Ebanghelyo. Subalit, kung walang proper administration ng sacrament, walang proper shepherding, walang proper oversight, maraming mga pagpapala na dapat para sa iyo, hindi mo natatanggap because of unfaithful church, unfaithful leaders. May dakilang mga pagpapala ang Panginoong Jesucristo na hindi natatanggap ng totoong mga mananampalataya dahil sa mga unfaithful leaders. While masasabi natin na nasa atin ang mga bagay na ito, thank God, pero ipanalangin natin
na ito ay mapanatili tayo sa mga paraan na ito ng biyaya. Kaya i-appreciate, pahalagahan po natin na napapractice natin ng kahit papaano, imperfect man, ang mga kaparaanan na ito ng biyaya. Ang gusto ko lamang pong i-point out sa inyo, hindi po natin ito ginagawa dahil nakita natin na ito yung tinuturo ng reform. Ginagawa natin ito, ma-appreciate natin dahil ito ay tinakda mismo ni Kristo. Kaya pilitin natin na maging matapat ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Pilitin natin na tama ang ating pag-administer ng banal na hapunan. Pilitin natin na maging regular ang pananalangin natin. Kahit kami na mga nangangaral dito, ay hindi po kami absolute. Pwede po kayong mag-question. Pwede po kayong mag-disagree. And even the Bereans, si Apostle Paul na yung nagsasalita. Kung hindi ko na i-question si Apostle Paul, but the Bereans, hindi sila nahiya. Question nila si Apostle Paul. At tinignan nila, ito ba talaga ang sinasabi ni Apostle Paul? Nasa Biblia ba talaga ito? Ganun po dapat. Hindi porket sinabi ng mga ngaral, sinabi ng pastor ay okay na. But dapat by conscience, convince kayo na ito nga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po absolute ang authority namin. Hindi po absolute ang authority ng pastor. Magiging valid lang ang kanyang authority if ito ay nakabase sa salita ng Panginoon. Ayan yung mga paraan na ginagamit ng Diyos upang tayo ay gawing banal araw-araw. Kaya po, pahalagahan po natin, lalong-lalo po ang napaka-espesyal na araw ng Panginoon. Maging excited tayo sa tuwing tayo ay dadalo ng araw ng pagsamba. Sa mga regular days na ikaw ay napapagod, nasusugatan ka because of our remaining sins. Pero dito, tuwing Lord's Day, ginagamot ng Panginoong Hesukristo ang mga sugat na yan sa kanyang itinakdang kaparaanan. At sa tuwing maririnig natin ang benediction ng pastor, muli tayong sinesend ng Panginoon upang magpakabanal kung saan man tayong larangan na tinawag. Ang Panginoong Hesukristo ang nagpapabanal sa kanyang iglesia. Ang ating pong second point, made sons and daughters through Christ. Malinaw po sa verse 10 ng isang naging epekto ng pagdurusa ni Kristo ay ang ating kaligtasan, pero yung emphasis dito ay yung itinuring tayong sariling mga anak ng Diyos. Sabi doon, sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. So, dahil sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay tinuring na kapatid ni Kristo. Sabi doon, dahil dito'y hindi nahihiya sa Jesus na tawagin silang mga kapatid. At para patunayan ng author yung point na ito, napaka-faithful exegete or expositor ang author. Gumamit po muli siya ng salita mula sa lumang tipan. Di ba yun yung dinevelop natin sa mga naunang pangangaral? Nagko-quote siya, especially from Psalm. At dito po, yung kanyang sinabi sa verse 12, nang sinabi, ihahayag ko ang iyong pangalan, etc., ito po ay hango o galing sa Psalm 22 verse 22. Sabi po dito, sa aking mga kapatid ay ipapahayag ko ang iyong pangalan, pupurihin kita sa gitna ng kapulungan. So, direct citation or quotation yung verse 12 from Psalm 22 verse 22. At ang context po sa awit na ito, pinupuri ng Mesaya ang Diyos sa gitna ng suffering, ng paghihirap. At yung Psalm 22 ay ginamit po ni Kristo mismo noong siya ay nasa krus.
Mark 15:34. Nang ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, yung Psalm 22 is a messianic psalm na dito ay nagsasalita ang Messiah. Nagsasalita ang Panginoong Jesucristo. Ipinapakita dito na nagpupuri ang Messiah dahil sa katapatan ng Diyos sa gitna ng kapulungan. Na dahil sa paghihirap ng Messiah, kaisa dito ang mga mananampalataya, at kung kaisa sa paghihirap ng Messiah ang mga mananampalataya, at even sa katagumpayan ng Messiah, ay kasama rin dito ang mga mananampalataya. Kaya po sabi sa verse 10, muli, ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa Kanya, narito ako, at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Yan po ay galing naman sa Isaiah 8:17-18. So, pinapakita dito na yung fulfillment ng Psalm 22 ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita sa Psalm 22 na hindi niya ikinakahaya ang kanyang mga kapatid, ang mga mananampalataya. Kaya dahil, ang point po natin, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, hindi lang po tayo nakatanggap ng paglilinis at pang-araw-araw na paglilinis or justification and sanctification. Tayo po ay itinuring na mga sariling anak ng Diyos. At yung mensahe ni Christ, hindi siya nahihiya na tayo ay tawagin niyang mga kapatid. Galatians 3:26, sapagkat kay Kristo, Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lang tayo nilinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo para maging katanggap-tanggap legally. Hindi lang tayo nililinis ng Panginoong Hesukristo upang maging personal yung holiness natin, kundi itong mga ginagawa natin ay itinuring tayong mga sariling anak ng Diyos. Tayo dati ay mga anak ng kapuotan, ay itinuring tayo na anak ng Diyos. While inspiring po yung mga stories na isang bata na nasa bahay ampunan at inampon ng mabuting mag-asawa, at ngayon ay maganda yung buhay ng batang yon. So magandang makarinig ng ganong story na nasa bayan po ng inampon ng mabait, marugang mag-asawa, nakaka-encourage. Well, mayroong sense ng illustration yon sa adoption, pero kulang po yun. Wala po tayo sa bahay ampunan. Tayo po ay nasa kulungan. Tayo ay mga kriminal at hindi po mga cute na babies. Nung inampun tayo ng Panginoon, tayo po ay nasa lusak ng kasalanan. Subalit dahil kay Kristo, tayo ay tinuring na matuwid. Tayo na dating anak ng kapuotan, ay tinuring na anak ng Diyos. Nabanggit ko po kanina yung LGBT community or same-sex married couples, quote-unquote, na nag-aampon sila. Pero even po, yung isang issue ay yung mga single person, na ang idea nila ayaw nilang mag-asawa, ang gusto lang namin ay magkaanak. At may idea sila na pwede silang mag-adopt. In fact, may nakausap ako nito na ayaw niyang mag-asawa, ang gusto ko lang ay magkaroon ng anak. While masakit, yung ganun pong idea ay corruption ng idea ng biblical understanding natin sa family. Hindi po valid sa isang single person na mag-adopt. Well, i-clarify ko po, kung pamangkin at wala nang mag-aaruga, hindi po yun adoption. Pwede niyang alagaan. Pero kung sinasabi natin na ituturing mong anak, paano ba magkakaroon ng anak? Dapat ay may nanay at tatay. So hindi po okay
na ang isang single person ay yung idea niya na ayaw ko mag-asawa pero gusto ko mag-anak and therefore mag-aampon ako. Yung adoption ay nasa konteksto ng mag-asawa o ng pamilya. Meron po akong kaibigan na si Pastor Fidel, sila rin po ay iniloob ng Panginoon na hindi mag-conceive ng baby. At ito po si Pastor Fidel, kasama po namin ito sa Association San Pablo, ay nag-ampon ng 2 anak. So when kinausap ko siya, in-interview ko siya about doon, ang sagot niya sa akin, napaka-privileged na nasa case ako na ganito. Dahil ito ay direct and clear message ng Ebanghelyo. Na i-mirror niya ang ginawa ng Diyos sa atin sa kanyang pag-adapt. Sa atin po, napaka-clear ng katotohanan na ito na sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo po ay tinuring na mga anak ng Diyos. Kaya po ang challenge po sa atin, sa ating mga panghihina, pag-alinlangan, and even sa pagkakasala natin, maging kalakasan natin ang napakadakilang katotohanan na tayo ay inibig ng banal na Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, ang Panginoong Hesukristo. Comfort po na malaman na ako ay hindi naman ako masyadong kilala ng mundo, insignificant, may mga kasalanan ako, while hindi po natin tinotolerate, kaya paulit-ulit natin itinuturo ang progressive sanctification. Pero ang malaman na tayo ay mga anak ng Diyos, kung tayo ay magkakasala, ang sabi ng Hebreo din, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga minamahal, ang kanyang mga anak. So lahat ng ginagawa ng Diyos para sa atin ay dahil tayo ay kanyang mga anak. At ito po ang ating greatest comfort, na tayo ay turing na mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Meron pong story yung Martinez family na mayroong 2 siblings, si Alex and Mia. Si Alex po as the older sibling ay isang high-achieving student and athlete. Siguro ito ay matipuno, gwapo. Subalit si Mia po, his younger sister, ay meron pong visible facial deformity na ang tawag po ay craniofacial microsomia. At tinignan ko po sa Google, ano ba yung ibig sabihin noon or yung itsura. Yun po yung iba na maliliit yung mata tapos yung deformed yung muka. So, direct contrast. Si Alex ay isang matalino, while si Mia ay honor student rin, but physically hindi okay. Kaya meron pong pressure kay Alex na baka, dahil nga magkasama sila sa school, baka maging hindrance yung kanyang kapatid na ay gustuin siya ng mga tao dahil siya nga ay athlete, dahil sa itsura ng kanyang kapatid na babae na si Mia. At may time na ikinakahiya niya ang kanyang kapatid dahil doon sa itsura. Siguro mga high school ito, kinakahiya dahil sa itsura. Nangyayari po yun. Pero sa atin pong case, hindi po tayo physically deformed. Spiritually deformed tayo. Ginawa tayong banal ng Panginoong Hesukristo. At sabi po doon, dapat po tumimo, mabigyan ito ng pansin, ang mismong Panginoong Hesukristo ay hindi tayo ikinakahiya na tawaging mga kapatid. Comfort po ito sa atin. Kaya po, sa atin pong iglesia, kung mayroong isang nakikita tayong kapatid natin na hindi akma sa ating mga preferences, parang awkward yung kanyang mga movement, yung kanyang action, pero wala namang clear sinfulness. Kailangan po tayo maging maingat. Kung ang Panginoong Hesukristo ay hindi kinakahiya ang taong ito, how much more tayo na mga kagaya rin na mayroong dating spiritual deformity. Maging Christ-like po ang pakituring natin sa ating mga kapatid.
hindi tayo ikinahiya ng Panginoong Hesukristo. Sa ating pagkakasala bilang mga mananampalataya, instead na itakwil tayo ng Panginoong Hesukristo at ikahiya na tayo ng Panginoong Hesukristo sa Ama, ang ginawa niya, ipinapanalangin niya po tayo araw-araw. 1 John 2:1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Sabi ni John the Beloved, nagsusulat ako para sa inyong progressive sanctification. Ang normative sa isang Kristiyano ay huwag nang magkasala. Yun dapat ang katatayuan natin, hindi tayo nagkakasala. So, dinidebunk nito yung tinatawag na antinomianism na dahil ikaw ay naligtas, okay lang na magkasala, kaligtas ka na naman, absuelto ka na sa batas. So, ang normative sa true Christian ay huwag magkasala. So, sagot ito sa antinomianism. Pero yung second part, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Sabi ng text natin, hindi tayo ikinakahiya ni Kristo na tawaging kapatid. At hindi lang yun, tayo ay pinagtatanggol ng Panginoong Jesucristo. Of course, yan ay humanly speaking, yung ginagawa dito ni John, na hindi naman pag tayo nagkakasala, magagalit yung Ama at babawiin yung kaligtasan. Hindi. Yung larawan ay pinapakita dito, sabi ni John Calvin, kapag ang isang mananampalataya daw ay nagkakasala, it is as if ipinapakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kamay sa Ama. Namatay ako sa krus, ito yung bakas ng pako. Nire-remind ng Panginoon. Well, hindi natin sinasabi nakakalimot ang Diyos, pero humanly speaking, nire-remind daw ng Panginoong Hesukristo ang Ama na ako ay namatay sa mga yan. Sila ay mga absuelto. Comfort po sa atin ang mga bagay na ito at motivation upang mamuhay ng mayroong kabanalan. Kung nasa atin na ang lahat ng mga privileges, ang resulta po natin nito ay pang-araw-araw na kabanalan. Kaya ang bunga po ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo ay ang ating kaligtasan, ang ating araw-araw na kabanalan, ang ating pagiging anak ng Diyos, and in the future, tayo ay Kanyang luluwalhatiin kagaya ng katawan ng Panginoong Hesukristo na perpekto. At ito po ang maging ultimate hope natin, motivation upang mamuhay ng may katapatan sa larangan na tayo ay tinawag. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming pangangaral, sa pangaral ng inyo pong salita, sa reminder sa amin na may idinagdag na perfection sa Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay perfect na bilang Diyos, perfect na bilang Diyos at tao, pero may another perfection and glory. Ito po yung kanyang tinapos na gawa. At ang naging resulta po nito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para po sa aming kaligtasan. Ang panalangin po namin ay mag-comfort po ito sa mga nangihina, mag-rebuke sa mga nagkakasala, at magligtas sa mga wala pa sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa simpleng pangangaral ng inyo pong salita. Kayo lamang po ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.